they both going to heaven, but the ascension is a free will of the Father that Jesus entered into heaven without any help. Not like Mary, whom God helped Mary or favored Mary to enter into heaven. And the ascension of the Lord is the one that opens heaven to each and every one of us. So ang pagkakaya ng Panginoong Jesucristo ang nagbukas at daan para tayo makarating sa langit. And there is an example of that particular entry into heaven. Kung sinasabi natin, dahil si Jesus ay anak ng Diyos, at ito ay marapat lang na siya ay makarating sa langit, pero tatandaan natin, si Maria ay representante ng ating mga tao na tayo din sa plano at kagustuhan ng Diyos ay makarating sa langit. And the dream and plan of God is for us to be like God. According to St. Irenaeus, that God became man, so that men becoming God. Maliwanag ito yun sa tinuturo sa Irenaeus na kaya daw ang Diyos ay nagpakatao para ang tao ay maging tulad ng Diyos. Tulad, hindi magiging Diyos. That is important to understand. Because when the devil is tempted, he thought that he could be God. Not like God, but God. Yun po yung kaibahan nyo. Akala nila sila ay magiging Diyos. Hindi lang tulad ng Diyos. So when there is a corrupt intention, we cannot be like Mary, who can go to heaven. Because the secret of Mary in going to heaven is to say yes in everything that God has planned for heaven. Para ang isang tao hindi maging kurap, para ang isang tao nakarating sa langit, tayo binibigyan ng modelo at halimbawa ng tulad ng Maria. Na kung ano man ang tao ng Diyos na ating sinasang-ayunan at nabi tayo umuoo, ano ba ito? Mahirap, hindi na unawaan, hindi na iintindihan. Kung tayo ay susunod at kung tayo ay ibigay ang buong sarili sa Kanya, kagustuhan, hindi tayo makukuha. Tayo ay makarating sa langit. And this is the secret of Mary. In the life of Mary, we never see that Mary say no to what God wanted her to do. Wala po tayo nakita sa buhay ni Maria. Sa kanyang paglalakbay, na kung saan hindi niya sinunod o sumuwag siya sa kalooban ng Diyos. Si Maria dahil sumasakayon, laging umuoo at ibinibigay ang buong sarili sa kagustuhan ng Diyos. And we see the example of the gospel. How Mary followed the very will of God. He was inspired by the Holy Spirit. That's why she went to the house of Elizabeth to assist, to serve, and to take care of Elizabeth, who at that time
was pregnant. And on the time of delivery, ibig sabihin, ang kagustuhan ng Diyos sa kanyang sinulod ay sa pamamagitan ng paglilingkod, pagkalinga, at pagbibigay ng kanyang buong sarili para sa iba, tulad kay Elisa. So it's not about saying yes, but rather giving everything for the service and love of others. And that is how we can show that we are following the very will of God. Kapag tayo ay nagbababa, kumakain at naglilingkod sa kapwa, diyan natin pinapakita ang kalooban at kagustuhan ng Diyos. So, let us reflect on this. Because many of us wish to go to heaven. Many of us wanted not to be happy. But come to think of it, ano ba ang ating ginagawa? Ano ba ang ating buhay? At paano tayo nananakbay? Unang-una, sumusunod ba tayo sa kagustuhan ng Diyos? Pangalawa, ibinibigay pa natin ang buong sarili natin para paglingkuran, mahalin, ang pagsindihan ang ating kapwa. Pangatlo, lagi pa tayong sumasang-ayon sa kagustuhan ng Diyos kahit na tayo ay nahihirapan at hindi natin ito na uunawaan.